Si Mang Lito ay isang veteranong truck driver. 3 dekada na siyang nagmamaneho ng kanyang luma, ngunit maasahang truck sa mga kalsadang nalaman na ng kanyang puso. Para sa kanya, ang bawat biyahe ay isang responsibilidad at isang pagkakataon upang kumita ng pantustos sa pamilya. Isang gabi, may isang kakaibang biyahe siyang hindi malilimutan. Isang biyahe na nag-iwan ng tanong sa kanyang isip na hindi mabigyan ng kasagutan. Isang gabi ng Hulyo, may natanggap na tawag si Mang Lito mula sa kanyang supervisor. Kailangan niya magdala ng mga kargamentong pagkain mula Maynila patungong isang maliit na baryo sa hilagang bahagi ng bansa. Karaniwan na para kay Mang Lito ang mga ganitong biyahe, ngunit ang oras na iyon ay may kakaibang pakiramdam. Madilim ang langit at tila mas mabigat ang hangin kaysa dati. Habang binabaybay niya ang mahahabang kalsada, napansin niyang tila kakaunti ang mga sasakyan. Hindi niya ito pinansin, marahil dahil gabi at may pandemya pa rin. Ngunit habang tumatagal ang biyahe, napansin niyang kakaiba ang kanyang nararamdaman, parang may nagmamasid sa kanya. Lumalakas ang kanyang kaba, ngunit pinilit niyang hindi magpadala. Mga 2:00 ng madaling araw, nadaanan niya ang isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng puting polo at may bitbit na maliit na bag. Mabilis ang tibok ng puso ni Mang Lito. Ngunit sa kanyang konsensya, hindi niya kayang iwan ang taong tila nangangailangan ng tulong. Pinahinto niya ang truck at ibinaba ang bintana. "Nangyari ka yata, boss? Saan ka pupunta?" tanong ni Mang Lito. "Sa bayan lang po dyan sa malapit. Baka pwede akong makisakay?" sagot ng lalaki na may mahinahon at magalang na tinig. "Halika, sumakay ka na. Wala naman akong kasama," alok ni Mang Lito. Sumakay ang lalaki at umupo sa harapan. Tahimik itong nakatingin sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Si Mang Lito naman, nagpatuloy sa pagmamaneho, ngunit hindi maiwasang mapansin ang malamlam na presensya ng kanyang pasahero. "Matagal na po ba kayong nagmamaneho?" biglang tanong ng lalaki. Nabasag ang katahimikan ng kanyang mababang tinig. "Aba, oo. Halos 30 taon na yata ako sa ganitong trabaho. Sanay na ako sa lahat ng klase ng biyahe," sagot ni Mang Lito. Medyo naiintriga sa biglaang pakikipag-usap ng pasahero. "Kaya niyo po bang umalis ng basta-basta? Iwanan ng trabaho, pamilya, buhay?" Nagtaka si Mang Lito sa tanong na iyon. Mahirap yun, iho. Pamilya ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Kailangan kong kumita. "Bakit mo naman natanong yan?" Hindi sumagot ang lalaki. Nanatili itong tahimik, tanging ang tunog ng makina at malamig na hangin mula sa bintana ang naririnig. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, naisipan ni Mang Lito na huminto sandali sa isang gasolinahan para magpahinga at magbanyo. Nang bumalik siya sa truck, wala na ang lalaki. Iniisip niyang baka bumaba na ito nang hindi siya napansin, ngunit nakakapagtaka dahil sa gitna ng malawak na kalsada siya huminto, wala namang ibang sasakyan o lugar para mapuntahan ng pasahero. Labis na naguluhan si Mang Lito. Binalikan niya ang gasolinahan, nagtanong sa mga staff, ngunit walang nakakita sa kanyang pasahero. Halos kilabutan siya, ngunit pinilit na lang niyang ituloy ang biyahe. Pilit na binabaliwala ang kakaibang pakiramdam na dumadapo sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa baryo, iniabot ni Mang Lito ang mga kargamento sa tindahan at sinubukang magtanong sa ilang lokal kung may nakita silang taong tumutugma sa kanyang pasahero. Hindi rin nila ito kilala. Para bang wala talagang nag-eksistensya na ganong tao. Ngunit sa huling sandali ng kanyang biyahe pa uwi, natagpuan ni Mang Lito ang maliit na bag na iniwan ng mga pasahero sa kanyang upuan. Nang buksan niya ito, natagpuan niya mga larawan ng pamilya ng lalaki at ilang dokumento na tila nagpapakita na iniwan nito ang kanyang pamilya para magtrabaho sa malayo. Isang tanong ang bumagabag kay Mang Lito. Ito ba ang gusto niyang iparating sa akin? Na kahit gaano kalayo ang narating mo, uuwi at uuwi ka rin sa pamilya mo. Sa kanyang pag-uwi, tahimik na nagmaneho si Mang Lito. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at katanungan na hindi niya masagot. Sino ang lalaking iyon? Bakit tila pinilit nitong ipaabot sa kanya ang mensahe tungkol sa pamilya? Walang sagot, tanging ang tahimik na hangin ng gabi at ang patuloy na pag-ikot ng mga gulong ng kanyang truck. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang huling biyahe ni Mang Lito ay hindi lang tungkol sa paghahatid ng mga kargamento, ito ay tungkol din sa paghahatid ng mensahe ng buhay na hindi madaling maipaliwanag. Sino nga ba ang pasaherong iyon? Isa bang ordinaryong tao? O isa bang bahagi ng malalim na kwento ng buhay na hindi lahat ay kayang maipaliwanag? Salamat sa panunod. Abangan lamang ang part 2 ng ating kwento. Huwag kalimutan mag-like,
comment, and subscribe sa ating YouTube channel na Kwentong Kababalaghan.